Huwag mo nang kunan ng litrato, kaibigan. Naririnig mo ba? Kaibigan! Sa lungsod ng Tuapse sa Russia, may totoong sakuna ngayon. Malakihang inatake ng mga Ukrainian drone ang lokal na pantalan sa ikalawang pagkakataon na tumutulong sa Kremlin na kumita ng pera mula sa langis para ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine. Doon matatagpuan ng oil terminal kaya sistematikong winawasak ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang mismong oil export infrastructure. Samantala, inaalis ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang mga parusa sa Russia at pinapayagan itong magbenta ng langis. Ngayon, nagrereklamo ang mga Ruso na hindi na kayang mabuhay sa Tuapse matapos ang pag-atake sa daungan sa Black Sea, nagkaroon ng tagas ng mazut at nagkaroon pa ng ulan ng langis sa lungsod. Sa parehong panahon, sa wakas, natupad na ang pangarap ng isang tanga, ibig sabihin ni Vladimir Putin na aalis na ang Russia sa pagkadepende sa langis. Iniulat ng Rosstat na dahil sa mga parusa at mga pag-atake sa infrastruktura, bumaba ang bahagi ng oil at gas sector sa GDP ng Russia noong nakaraang taon sa 13%. Tinawag na itong makasaysayang pinakamababa pero hindi pa rin nangyari ang pagpapalit ng mga kita na ito. Nang inaasahan ni Putin na bababa ang bahagi ng oil at gas sector, umasa siyang lalaki ang produksyon. Pero hindi ito nangyari. Pero ang bentahan ng langis at gas talaga namang bumaba. Pero sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga naging epekto ng mga pag-atake sa Tuapse. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Nandyan din ang mga link kung paano suportahan ang channel na ito sa YouTube. Lubos ako nagpapasalamat sa anumang donasyon o sponsorship mula sa inyo. Gusto kong tumiga sa tabing dagat kasama ang anak ko. Lahat ng dagat ay nadumihan ng langis na yan, grabe! Nasira ng lahat! Lahat ay winawasak. Hindi mo alam kung magigising ka pa bang buhay o hindi. Pati na rin ang anak mo. Anong gagawin mo, Gon? Ano bang silbi na mabuhay dito? Ako lang naman ang apektado. Kaya noong gabi bago mag-Lunes, Abril 20, muling inatake ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang oil terminal sa Tuapse, Russia. Sinabi ni komandante ng mga puwersang drone ng sandatahang lakas ng Ukraine, Robert Magyar Brody, na kasama sa pag-atake ang mga unit ng mga puwersang drone, mga puwersa para sa espesyal na operasyon at pangunahing tanggapan ng intelihensya. Binanggit ng komandante ng SBS ng pambobomba sa gabi ay naging pag-uulit ng naunang pag-atake at muling sumiklab ang mga sunog sa pasilidad. Binigyan din ni Magyar na naalis ng mga Ruso ang mga epekto ng naunang pag-atake sa loob ng 3 araw. Ito ang kanyang sinabi. Ang pagbabalik ng banal na apoy sa critical na mahalagang oil depot ay naihatid ng malayang ibon ng Ukraine noong gabi ng Abril 20. Noong gabi, nagreklamo ang mga residente tungkol sa pambobomba sa Tuapse Port at iniulat ang atake sa oil refinery. At sa mga inilabas na video, maririnig ang mga drone at ang operasyon ng depensang panghimpapawid, pati na rin ang mga pagsabog mula sa mga tama sa target. Bukod pa rito, sa mga kuha ay makikita kung paano sumiklab ang sunog pagkatapos ng pag-atake at makikita ang makakapal na usok na umaakyat sa itaas ng lugar. Hindi mo kailangan ng litrato, mabubuhay ka. Gets mo? Ayun na naman, lahat nasusunog. Akapula lang nila, sige, nabuhay ulit tayo. Attention. Pagkatapos lang namin apulahin, parang kumalma na ang lahat. Tapos ngayong gabi, sinilaban na naman, nadagdagan pa, grabe.
Ganito ang nangyayari, pare. Kinumpirma ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na noong gabi ng Abril 20 tinamaan ng mga unit ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang dalawang mahalagang pasilidad ng Rusong agresor. Matapos ang mga pag-atake sa Tuapse Oil Refinery sa Krasnodar Krai ng Russian Federation, naitala ang tama sa lugar ng mga tangke ng imbakan na nagdulot ng sunog sa loob ng pasilidad. Paalala ko rin na noong gabi ng Abril 16 sa Krasnodar Krai ng Russian Federation ay gumana rin ang depensang panghimpapawid. Sa pabrika sa Tuapse, nagkaroon ng mga pagsabog at sunog sa mismong daungan at oil depot. Ayan sa mga ulat sa internet, nasunog ang hindi bababa sa dalawang tangke ng langis ng Tuapse Oil Refinery. Bago nito, tinamaan ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang Tuapse Oil Refinery noong gabi ng Disyembre 31 at noon ay nasira ang pasilidad ng pangunahing pagproseso ng langis at ang mga komplikadong pasilidad para sa malalim na pagproseso ng mga produktong petrolyo. Noong Nobyembre 2025, tinamaan ng mga drone ang oil infrastructure ng komersyal na daungan ng Russia sa Tuapse. Nagsulat ang mga residente tungkol sa mga pagsabog at tumabot ng halos 8 oras ang drone alerto sa lungsod. Pero gaya na nakikita ninyo, sobrang makapangyarihan ang depensang panghimpapawid ng Russia pero hindi nito naprotektahan ang critical na infrastruktura gaya ng port sa Tuapse. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Noong araw ng Abril 20, naiulat na sa Tuapse ayon sa investigasyon ng Krasnodar Krai, bumagsak ang tinatawag na ulan ng langis matapos tamaan ng mga Ukrainian drone ang lokal na terminal ng langis sa daungan. Nagreklamo ang mga residente na natakpan ng mamantikang pelikula at itim na butilang paligid. Sa totoo lang, ito ang mga bakas ng nasunog na langis sa hangin. Pagkatapos ay umulan at lahat ng ito ay bumagsak sa lupa. Nakakatawa talagang panurin ang kilos ng pamahalaang Ruso sa ganitong sitwasyon. Sa Tuapse na yung araw, kinansela ang klase sa mga paaralan ng pamamayag at daycare pero napagtanto na baka magdulot ito ng panik kaya nagulat ang Rospotrebnadzor na walang sobrang mapanganib na sangkap sa hangin. Napansin nilang sobra na kaya pinayuhan ng mga lokal na wag lumabas, wag magbukas ng bintana, madalas maglinis gamit ang basang basahan, banlawan ng mata, ilong, lalamunan at uminom ng mas maraming tubig. Sa labas, nirekomenda ng ahensya ang pagsuot ng mask at respirator. Pero ayos lang naman lahat, tulad dati, walang epekto sa Rusya. Sa dagat itim malapit sa Tuapse Port, lumitaw ang malaking mansa ng langis. Ito ay matapos ang pag-atake noong Abril 16. Patuloy ang paglilinis ng mga produktong petrolyo sa ilog Tuapse, kung saan napunta ang gasolina matapos ang sunog sa marine terminal noong gabi ng pag-atake. Kasabay nito, inaapula sa Tuapse ang sunog sa marine terminal matapos ang drone attack noong gabing iyon, tulong-tulong ang mga rumespond. May 246 na tao at 73 unit ng kagamitan ang ginagamit. Bago nito, paalala ko, bilang resulta ng mga pag-atake ng mga Ukrainian drone sa mga barko sa Dagat Itim at Dagat Azov, pati na rin sa mga baybaying infrastruktura sa Itim na Dagat malapit sa baybayin ng Anapa, lumitaw ang isa pang mansa ng langis. Ayon sa mga satellite images, ang lawak ng mansa ay 117 kilometrong kwadrado. Ayon sa mga environmentalist, 300,000 at 300 ng produktong petrolyo ang napunta sa dagat. Sa kabuuan, mula Marso, nakatuon ng mga puwersang militar ng Ukraine sa pag-atake sa mga pantalan ng Russia kung saan isinasagawa ang pag-export ng langis. Sunod-sunod na inatake ang mga pangunahing pantalan sa Baltic, Primorsk, Ust-Luga, gayon din ang terminal ng langis ng Novorossiysk at pantalan ng Tuapse. Ang huli ay inatake 2 beses noong nakaraang linggo. Parehong tumama ang mga pag-atake sa Tuapse na refinery ng langis, na siya lang ang nag-iisa sa baybayin ng Black Sea ng Russia at kabilang 10 pinakamalaki sa bansa. Ang kapasidad nito ay nagpapahintulot na magproseso ng hanggang 12 milyong tonelada kada taon at ang plantang ito ay lubos na nakatuon lamang para sa export. Ngayon, matagumpay na pinipigilan ng Ukraine ang export na ito. Dito, agad kong bibigyang diin ang mahalagang detalye. Noong Marso 30, sinabi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang sumusunod. Kung handa ang Russia na huwag umatake sa enerhiya ng Ukraine, hindi rin kami gaganti ng pag-atake sa kanilang enerhiya. Bukas ang Ukraine sa iba't ibang forma, gaya ng tigil putukan sa sektor ng enerhiya o ganap na tigil putukan para hindi atakihin ng missile at drone ang mga infrastruktura.
Patuloy pa ring inaatake ng mga Ruso ang mga sibilyang lungsod sa Ukraine, lalo na ang sektor ng enerhiya. Bilang tugon, may mga bagay na lumilipad papasok sa Russia. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor. Paano gawin ito? At lahat ng link at detalye ay nasa description ng video. Nandun din ang suporta para sa channel ni Alexi Pecci. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.